نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام قال الله تعالى ادخلوا في السلم كافة وقال الله تعالى إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. So ito masjid na sabi nila na ito kilagaw masjid sa Mindanao or sa buong island ng Luzon, Visayas, Mindanao. At ito na yung sa tao galing sa Arabia, yung sa Yemen, Sharif Maktoum, Karimul Maktoum. Maraging sakripisyo niya na papunta dito sa lugar ito at magdala siya na dawa ng Allah. At marami na maging Muslim. So hanggang na ito yung mga Muslim dito. Kanun din tayo na papunta sa ibang lugar para tala na insay ng Allah. So yun ng masjid na yun na historical masjid sa buong Pilipinas. Sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, pinakang historical masjid sa ito sa lugar na ito sa Southeast Asia, ASEAN, sa province, sa region ng Mindanao. Malapit din dito, Malaysia, Indonesia. So anong yung mensahe ko na yun sa dito, mag-share ako sa inyo lahat. Lahat tayo nang dito sa mundo sa isang dahilan. Anong dahilan? Dahilan ito na tayo maging alipin ng Allah. Anong dahilan natin sa mundo? Tayo maging alipin ng Allah. Hindi tayo na maging alipin ng kao or alipin ng sistema or alipin ng pera. Tayo maging alipin ng Allah, yung tagapaglikha. Ano yung utos niya? Ano yung mautos niya? Lagi tayo nang susunod. Kahit anong utos niya, gagawin tayo lahat ng sunod tayo sa lahat ng utos ng tagapaglikha sa Allah. Okay? Yung Allah isang pangalan ng Diyos, meron din siya maraming pangalan, unlimited names. Yung pangalan niya walang limitation dahil siyang ng Diyos na walang limitation. Pwede sabihin ang mahabagin, ang maawain, ang hari, ang banal, ang dasila, ang tagapaglikha. Kahit ano mataas na pangalan, pwede kay Allah. At yung pinaka-importante yung mensahe sa Quran, la ilaha illallah. Walang ibang Diyos maliban kay isang Diyos Allah, yung tagapaglikha. At yan ang mensahe tayo bibigay sa lahat ng tao sa mundo. Ng isang Diyos tapang dapat samahil. At hindi lang sabihin ng sampahin na yung sambalang ito sa dasal. Hindi. Kung sabihin mo la ilaha illallah, siya yung Diyos, siya yung mabut, siya yung maksud, siya yung reason, yung dahilan ng buhay natin, siya Allah. Hindi lang yung nagupoge. Sumunod ako sa utos ng Diyos magdasal. Hindi lang ito. Lahat tayo, lagi tayo na utos ng Diyos, sunod tayo. Halimbawa, umaga, gising tayo ng Salatul Fajr. At tapos ng Salatul Fajr, hanap tayo ng buhay. Hanap buhay na halal. Hindi pwede na hanap buhay na loko sa tao. Hindi pwede na hanap buhay ng sinuwaling. Hindi pwede na hanap buhay ng benta ng mga masamang bagay. Hindi pwede benta ng alak. Hindi pwede benta ng shabu. Hindi pwede benta ng sigrilyo. Hindi pwede na benta ng mga ribolto. Bawal lahat ito. Ano benta? Anong halal? Kain, halal, prutas, gulay. Bawal benta ng haram. Bawal benta ng pirated. Marami Muslim sa Pilipinas benta ng pirated haram. Kung may income ka na, yung kita mo haram, bibili ka na pagkain, yung pagkain mo haram din dahil income mo haram. At kung kahit ka na haram at yung pamilya ninyo kahit na haram, katawan ninyo haram din. So yung katawan ninyo haram, hindi pwede papunta sa pariso o punta sa impyerno sa kabilang buwes. So dapat kuntos ng Allah maghanap buhay na halal. Hindi pwede kain, hindi pwede na hanap buhay na haram. Kung may bibili ka na isang benta na isang bagay tapos mayroon din, haram. Dahil, bakit haram? Dahil loko sa tao.
Sabi mo, ito cellphone ng original sa iPhone. Hindi pala original. Benta ka na accessory ng iPhone. Sabi mo, ito original. Hindi pala original, fake. Haram. Benta ka na gamot or kahit anong bagay tapos tike, haram. Pupunta ka sa impyerno. Benta ng halal. Bakit tayo, sabi ni Prophet Sallallahu Man khana falaysa minna. Sino mang loko sa tao, hindi siya sa atin. Sino man ang loko sa tao, hindi siya sa atin. Hindi siya mananampalatay. Hindi pwede loko sa tao. Hindi pwede sinungaling. Sabi ni Prophet Sallallahu isang pananampalataya, hindi pwede siya sinungaling. Kahit anong nangyari, bawal ang sinungaling. At yung paggago, ano yung paggago mo, lagi dapat tubad. Kaya sabi ni Prophet Sallallahu yung ugali ng munafik, sino yung pinakamasamang tao? Sino yung pinakamasamang tao? Munafik. Hipokrito. Hypocrite. Nasabi na kung paniniwala sa Diyos, pati di siya paniniwala sa Allah. Yan nagdawag ito sinuwa, yung hipokrito o munafik. Ano sabi ni Prophet Muhammad Sallallahu ano yung ugali ni munafik? Hindi siya na magdasal o hindi siya na mag-fasting? Hindi. Sabi ni Prophet Muhammad Sallallahu yung munafik, hipokrito, kailan siya ng pagsalita, lagi siya sinungaling. At kailan siya na magtiwala mo sa kanya, lagi siya trado, lagi siya loko sa'yo. At kailan siya na pagago, lagi siya hindi natupad. Yan ang ugali ng munafik, hipokrito. Lagi sinungaling, lagi loko sa tao, at hindi siya natupad yung pangako. Meron pa kayo ganito ugali? Sinungaling, loko sa tao, at wala tayo ng word of honor, look, hindi tayo natupad na yung pangako natin, munafik kayo. Hindi tayo paralabalan mo. Bawal ang sinungaling, bawal loko sa tao, bawal ang na hindi nang kupad yung pangako. Bakit ito si Sirin? Anong ginawa niya? Totoo. Lagi siyang honest. Hindi loko siya sa tao. Lagi siyang word of honor. Kaya sumunod tao sa kanya. Kaya dahil kayo na maging Muslim, dahil sa ugali niya, Sirin Maktub, ano siya? Businessman. Negosyante. Pag ginawa siya magandang negosyo, halal negosyo, hindi loko sa tao, hindi siya sinungaling. Lagi siyang tupad yung pangako. Kaya yung mga tao na panahon na yon na sumunod kay Sirin Maktub dahil Sirin Maktub nang hindi loko sa tao. Kung tayo Muslim, ginawa ng loko yung virity, hindi na sunod sa iyo, hindi na sunod ng mga hindi Muslim sa atin. Dahil kita nila ito Muslim, hindi tama, mali pala, pirate. Kumenta ka ng pirate, kung isang Muslim, nasabi niya original Muslim siya, but beta niya hindi original. Hindi na siya original Muslim, pirated Muslim. So ano pa tayo original Muslim? Lahat na beta original, walang pirate. Bawal beta ng shabu, bawal beta ng sigarilyo, bawal beta ng alak. Bawal kain ng haram. Halimbawa, marami Muslim sa Manila kumakain sa Jollibee, KFC, McDonald's. Hindi halal yun. Bakit hindi halal? Dahil sabi na Allah sa Quran, Inna ma'arrama alikum wal maytata wa damma wa la'mal khinziri wa ma'uhillu lighairi llahi. Ano yung gala ng mga Muslim sa Manila? Pwede kain, hindi na lang maliban sa baboy. Hindi lang. Baboy isang bawal, mayroong 4 na bawal sa Quran. Mayda, damma, lamal khinzir, wa ma'uhillu lighairi llahi. Ano mayta? Yung hayop hindi katay. Kung ano nangyari sa mga restaurant sa Manila, sa buong Pilipinas, yung McDonald's, Jollibee, KFC, katay na manok sa kuryente. Pwede ba halal to? Hindi na halal dahil patay sa manok sa kuryente. Hindi nalapas dugo. Marubi sa loob. Hindi na pwede halal ko. Haram. Bawal ito. Pwede ba kain ng Jollibee, KFC, McDonald's? Yung kuryente, kapatay yung manok. Haram yun, maita. At bawal lang, sabi na Allah, damma, bawal lang dugo. So, marami yung mga karinderya na kung hindi Muslim, hindi talaga tanggal nila dugo. Dahil gusto nila kain ng dugo. Bawal. Binawal ng Diyos Allah
dugo. At bawal kain ng garni na baboy. At bawal kain na bagay hindi sa pangalan ng Allah. Alimawa, kung kataya ng manok, kutupa, kami, taka, karabaw, Bismillah, Allahu Akbar. Kung magkatay ka, walang Bismillah, Allahu Akbar, haram. Hindi ka pwede kain na. Kung katay ka na ayot, mayroon ng permission galing sa Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Dahil yung kuway galing sa Allah. So kung wala Bismillah, Allahu Akbar, maging haram. Hindi ka pwede na kain. Halimbawa, kung isang Kristyano, makatay siya para sa iyo, tapos yung pangalan ng Diyos, ano sabi niya? Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Holy Espiritu. Haram. Dahil hindi sa isang Diyos, tatlong Diyos, Ama, Anak, Espiritu. Ano pwede halal? Sa pangalan ng Allah. Bismillah. Allah. Kaya ano sabi ng Allah? Wa ma'uhillu li ghayrillahi di. Kung may katay na, kung may pangalan na, yung may pagkain sa hindi sa pangalan na maliban kay Allah, haram. Kung bibigay sa iyo na isang fiesta, alin pa ba isang hindi Muslim, tapos may fiesta, sabi ito sa pangalan ng Diyos namin, pwede kayo kain? Haram. Dahil ito sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ng Allah. Only you can eat in the name of Allah. So yun ang marami na nangyari. Halimbawa, may penta ka na may bigay ka sa pera sa isang tao, tapos balik mo yung pera, dagdag, haram, rima. Malaki kasalanan. Utang ka na pera sa tao, tapos balik yung sa'yo. Halimbawa, bigay ka sa isang tao na 10,000, utang mo dahil may kailangan siya sa hospital. Ngayon, balik sa'yo yung 10,000, sabi mo, bigay ka na lang sa kahapon, 12,000, 12,000, bawal. Dahil pa kung sa'yo, utang. Halimbawa, marami na ganito nangyari. Benta ka ng sapatos, 100 pesos. 1,000 piraso, 100 pesos, 100,000. Sabi ng yung buyer, wala siyang pera. Mag-check siya ng 60 days. Sabi mo, sige, kung benta ka, magpayat ka akin ng 2 buwan, gagawin mo 120. Harap din niya. Dahil sa yung utat mo, yung na hindi siya bayad siya na yung 100,000, tapos bibigay siya na check na 60 days. Ginawa mo 100 na sandal, dahil ginawa mo 120. Harap din tayo, riba. Dahil pato mo yung 20 peso para sa utang. So maghanap ka ng saat para yung haram. Halimbawa, pinsan yung mga corruption, overpriced yung mga government. Dapat yung bibili na gamot 100, tapos gusto nila bibili 200 para yung 100 corruption. Bawal din, haram. Dahil sa akin ni Prophet Sallallahu Ar-Rashi wal-Murtashi, kilahuwa finnat. Sino bibigyan ng lagay, sino tanggap ng lagay, dalawa sila papunta sa impyerno, sa kabilang buhay. Bawal ng insulto sa mga magulang. Yan ang mautos ng Allah. Kung isang tao na ng insulto sa magulang, hindi siya papunta sa paris. At pinakaunang importante sa lahat ng reaction natin, pinakauna, nanay. Susunod, tatay. Susunod, masama natin, mahanap natin. But pinaka-importante sa lahat ng relation, number 1, mother. Nanay natin. Pinaka-important. Susunod, tatay. Tapos, makasawa natin, mga anak natin, mga kapatid natin, lahat susunod. So, lagi tayo ng utos ng Diyos sumunod. Isa bang yung ugali ng munafik, hipokrito? Sabi ni Prophet Muhammad Sallallahu yung munafik, hipokrito, kailan siya ng galit, lagi siya mumurahin. So, tayo na pananampalataya, tayo Muslim, bawal mumurahin. Bawal mumurahin. Malaki kasalanan ng mumurahin sa tao. Insulto ng tao, malaki kasalanan. So kahit ano nangyari, kahit galit ka, huwag ka sabihin ng mumurahin. Malaking bawal sa Islam, sa malaking bawal sa Quran. Binawal ng Allah na yung mumurahin sa tao. At lagi ka ng pasensya. Bawal ang galit. Ano yung opposite ng galit? Pasensya.
At bawal ang nakaw. Kahit piso ka, magsagot ka na no pugo ko. Bawal na isang lalaki, isang babae na mag-religion, sexual religion, walang kasal. Bawal. So, mag-aral na ano yung mautos ng Allah at sunod at ano yung binawa na Allah hindi kagawin. Yan na tinatawag Islam. At yan na gusto ng Allah magkagawin para tayo naman ialikod ng Diyos. Bawal yung gambling, sugal. Bawal yung loto. Bibili ka ng loto tapos akala mo maging millionaire ka. Wala. Kahit tinong ka na panalo ka, pupunta rin sa impyerno. Dahil bawal ang loto. Bawal ang sweepstakes. Dahil ito ang gambling, sugal. Pareho sa alak. Bawal din alak, bawal din sugal. So kung bibili ka ng loto, sweepstakes, haram. Dahil ito ang sugal. Mas lalo papunta ka sa casino. Mabuti dito sa tabi-tabi, walang casino. But kung meron ng loto, wag nagibili ng loto. Bawal sa aram. Nasayat yung pera mo, tapos magsagot ka na araw na pugukom. At kahit manalo ka, yung income mo, haram. Bibilo mo pagkain, haram. Kain ka ng haram, katawan ko haram. At yung katawan ng haram, hindi pwede papunta sa paraiso, papunta sa impyerno sa kabilang buhay. Sayang buhay mo, papunta sa impyerno. So kahit ano nangyari kahit sa akin ng shaitan, bibili ka ng loto para billionaire ka. Huwag na maniniwala sa shaitan. Huwag na bibili ng loto. Huwag na gawa ng sugal kahit tiso lang. Kahit basketball o ito laro basketball, walang lagay ng pera oge. Ikaw yung manalo, bibigay ko 1,000. Ikaw manalo, bigay ka sa akin 1,000. Bawal, haram. Haram ito. At kung may sports ka nang nagsuntok dito sa mukha, bawal din. Like sabi ni Prophet Sallam, suntok sa mukha, bawal. Ito yung mga chicken fighting sapo, bawal din sa Islam. So mag-aral ka ng ano yung utos ng Diyos, ano yung mga utos ng Diyos, at ano yung mga binawal ng Diyos, Allah. Para nang tayo na magligtas sa kabilang buhay. Dahil meron tayo ng tanungan sa araw na po kung nag-Diyos. Malapit tayo makaroon ng pugo ko. Ano yung tanong doon sa anong pugo ko? Where did you spend your life? Where did you spend your youth? How you earn your money and where you spend your money? And the knowledge you have, how much you utilize your knowledge. So you need to ask, you need to be answered on the day of judgment. You need to prepare for the day of judgment. Ito buhay natin temporary, ito 60, 70 years. Kabilang buhay natin walang hanggan. Kahit ilang million years, hindi maubos yung kuhay ng kabilang buhay sa araw na pag-obon. Kawawa yung tao na papunta sa impyerno sa kabilang buhay. Dapat struggle tayo para papunta sa paraiso, hindi sa impyerno. So kaya sumunod tayo sa ubos ng Diyos. Lahat ng utos na. Babae, lalaki, magulang, mga anak, lahat tayo nang sumunod sa utos ng tagapangika. So utos ng Allah. Huwag na sigaw-sigaw. Huwag na away-away. Huwag na bumurahin. Huwag na panira. Huwag na chismis. Huwag na madaya. Lahat na ito masama dadali sa atin sa papunta sa impyerno. At ito maganda, lagi dugo, lagi honor, word of honor, lagi kindness, magandang salita, hindi mumurahin, lagi justice. So yan na maganda at magdasal sa 5 beses, magpasing sa buwan ng Ramadan at mabibigyan ng charity sa mahirap, yung mga mahirap. So ngayon na isa pa yun na may padala namin din, no? Yung igas galing sa Manila, sa Ponga, tapos galing sa Ponga, papunta dito, 800 sapon ng bigas, 25 kilo. So gusto namin gusto ko na yung bigay sa mga mahirap na pamilya, yung pinakamahirap na konti. Para kung mayroon na ipang yung bayaman, huwag na lang tagabi. Para ito para sa iyo mga talaga na pamilya na mahirap, inshallah. Hindi ba dumating ko, patagal pa siya to, mayroon ako ng appoint dito na kaon na mag-distribute sa ilo. Pag kung dumating kayo, kami na lang mag-distribute, inshallah. So, yun na lang misay ko.
Inshallah, may Allah guide us, may Allah forgive us.